Naging isang magsasaka noong sinaunang panahon. Hindi ako nagtatanim. Ngunit araw-araw akong nag-uumpisa ng apoy gamit ang mamahaling kahoy para magprito ng buhangin. Halika at tingnan mo. Nanghihina na ang gago ng pamilya Shen sa gutom. Pati buhangin ay piniprito para mapawi ang gutom. Hahaha, talaga namang isang gago. Ang mahal pa ng kahoy na iyon. Tumawa ka kung matutuloy ang pagluluto nito. Sapat na para baguhin ko ang aking kapalaran. Sabi ng guro sa pisika. Kapag natunaw ang buhangin, nagiging salamin ito. Sa panahong ito, ang isang baso ng salamin ay napakamahal. Ngayon, yayaman na ako. Ikaw ba si Shen Leor? Natalo sa sugal ang kuya mo. May utang siyang 80 tael ng pilak. Ngayon, gusto kong itanong. Sino ang magbabayad ng perang ito? Tatay, huwag mo akong takutin. Saan naman kami kukuha ng 80 tael? Bigyan mo kami ng 10 araw. Kukunin ko ang pera para sa tao. 10 araw kang kumuha ng buhangin. Sa huling 7 araw, wala kang nahanap na pilak. Papatayin ko siya ng mabagal. Tandaan mo, 7 araw. Kasalanan mo to, araw-araw kang hindi nagtatanim. Ang alam mo lang ay pagsunog ng mga sirang buhangin na yan. Ngayon ayos na. Dinukot ng iba ang kapatid mo. Tapos na ang pamilya natin. Alam ko na, hindi kayang sunugin ng kahoy ang buhangin. Kailangan ng uling. Tatay, pahiram ka ng pera. Bibili ako ng uling. Hanggang kailan ka pa mag-iingay? Sabi ng buong baryo na maihanga sa aming pamilya. Hindi ka pa ba nahihiya? Kapag nakagawa ako ng salamin, ibebenta ko para may pera at makalaya. Kuya, salamin, sa basurang buhangin mo lang ba yan? Sige na, dalhin mo na, kahit masira pa. Walang pag-asa, hindi ko hahayaang sayangin ang tamad na to ang pera. Kuya yan. Sir Gu, saan mo nakuha ang pera? Narinig kong kulang ka sa pera. Ibinenta ko na yung sirang bahay na iyon. Tingnan mo kung sapat na para makabili ako ng pwesto. Talagang tanga pero mayaman. Pahiram tayo ng pera sa kanya. Maghahari ang lugi sa huli. Hindi ito utang. Iyon ang pagligtas mo sa akin nang ako'y nalunod noon. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ngayon ay babayaran ko na ang utang na loob. Tungo tayo sa palengke para bumili ng uling. Bumibili ng uling sa tag-init. Gutom na tao, gusto bang magpakamatay sa pamamagitan ng pagsunog ng uling? Ay, mga Ginoo. Kung sinabi ninyo agad na kayo ay mga mahal na tao. Tatlong araw na. Bakit ang buhangin ay buhangin pa rin? Ang melting point ng buhangin ay 1,700 degrees. Hindi sapat ang matigas na pagsunog. Kailangan ng flux. Punta tayo sa tabing dagat. Ngayon, hindi tayo mag-iinit ng buhangin. Panahon na para magluto ng mga kabibe. Ha 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 ha. Nagawa na ang carbonated na sabaw. Nagawa na rin ang buhay na apog. Kuya, anong salamang ka naman to? Kuya, tingnan mo. Naging tubig ang buhangin. Ha 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 ha. Nagawa ko na, sa wakas nagawa ko na. Yanje, sa buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong kasing liwanag na bagay. Ito ang kayamanan at karangyaan ng ating magkapatid. Pupunta tayo sa pinakamalaking pawn shop sa bayan. Yese, anong gagawin natin dito? Mangingi ng limos sa likod ng kalye. Huwag harangan ang mga mahalagang bisita. Sandali lang, mga Ginoo. Ako'y mag-ulat sa may-ari. Mga batang lalaki, saan nanggaling ang bagay na ito? Malinis ang gamit. Ang may-ari ay bahala na kung mahalaga ito, pumasok kayo.
Ganitong klase ng salamin. Kahit sa mga mayayamang pamilya sa lungsod ay hindi sigurado na meron. Kung ganyan kayo nakasuot at sinasabi niyong sa inyo ito, sino ang maniniwala sa inyo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang basong ito ay halos ninakaw. Ngayon, ako ang magdadala ng katarungan. Huwag kang matakot, batang Feng. Kung talagang gusto ng may-ari na yumaman, hindi siya dapat nakatuon lang sa isang bagay ngayon. Ito ang una. Nang bata pa ako, nakatulong ako sa isang matandang taga-kanluran. Bago siya umalis, tinuruan niya ako kung paano gumawa ng salamin na linyang. Napakahirap ng paraang ito. Ngunit kapag napatay na, hindi lang ito iisa. Hanggat buhay ako, patuloy ang supply ng ganitong mga tasa. Kung mamatay ako, tigil na rin ang negosyong ito. Walang hiya ka, malaking tagapamahala. Sa pagnenegosyo may mga patakaran. Kapag nakita ang pera, nagbabago ang isip. Ang nasisira ay ang reputasyon. Kung hindi mo pa ito naiintindihan, itago mo ang kutsilyo. Umalis ka na, Ginoong Shen, kapatid Gu. Ngayon ay ako ang nagkamali sa pawn shop. Ang inuming ito ay purong-puro. Kung makatagpo ka ng taong may kaalaman, madaling makuha ang 500 tael. Sapat na ang 500 tael para makabili ng kalahating bahay. Kung ganoon, 500 tael. Mula ngayon, ang liuli ay para lamang sa aming pamilya. Gagawin ko ang aking makakaya upang maiwasan ang ilang abala para sa iyo. Kapatid Shen yan, hindi maganda ang sitwasyon. Bumalik na naman si Fan Biao para mangutang. Nagmamalupit sa bahay mo. Yan Akil. Ikaw ang bahala sa problema ni Shen Gongzi, dalhin mo siya. Tapos na ang panahon. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Pakiusap, bigyan mo pa ng ilang araw si Fanye. Isang tanga na nag-aapoy ng buhangin, ano bang maisip niya? Fan Xiong, ang laki ng loob mo. Ginoong Kui. Bakit ka nandito? Maliit na kuneho. Bumalik ka pa. Paano ka makipag-usap kay Ginoong Shen? Ginoong Shen. 80 tael, walang bawas. Nabayaran na. Palayain mo siya. Sandali, nabayaran na ang utang. Ilang araw na ang nakalipas, sinipa mo ako. Paano naman ang pananakit mo sa aking ama? Aasikasuhin ko na siya. Hindi mo na kailangang makialam. Bibigyan mo ako ng matinding suntok, Gusan. Shen yan, hindi pa tapos ang laban natin. Sino ang tumawa ng pinakamalakas kanina? Saan nakuha ng bunso ang ganitong kalaking pera? Talagang nagawa niya ang liuli. Hindi ba noon sabi niyo, masasayang lang? Ngayon naiinggit na kayo, hehe. Shen yan, maghintay ka lang. Anong ginagawa mo? Kung magpapalimos ka, dun ka sa likod ng kalye. Huwag hadlangan ang mga mahalagang bisita. Sandali lang po, aking ipapaalam sa may-ari. Dalawang nakababatang kapatid. Saan galing ang bagay na ito? Malinis ang bagay. Tingnan lang po ng may-ari kung ito ay mahalaga. Ganitong uri ng salamin. Kahit ang mga makapangyarihan sa Beijing ay hindi sigurado. Kung ganyan kayo nakasuot, sinasabi niyong sa inyo ito. Sino ang maniniwala sa inyo? Ano ba ang ibig mong sabihin? Malamang ninakaw ang baso na ito. Ngayon, ako ang tagapagtanggol ng katarungan. Bata kang sibihin, hindi ka ba natatakot? Kung talagang gusto mong yumaman, shopkeeper, hindi ka dapat nakatuon lang sa isang bagay ngayon. Ito pa lang ang una. Nang bata pa ako, nakatulong ako sa isang matandang taga-kanluran. Bago siya umalis, itinuro niya sa akin ang paraan ng paggawa ng salamin. Napakahirap ng paraang ito, pero kapag nagawa mo na, hindi lang ito ang isang piraso. Hanggat buhay ako, patuloy ang paglikha ng mga ganitong tasa. Kung mamatay ako, matitigil na rin ang negosyong ito. Ang kapal ng mukha mo, punong tagapamahala. Sa pagbubukas ng negosyo, mahalaga ang mga patakaran. Nagkakaroon ng masamang hangarin dahil sa pera.
Ang nasisira ay ang pangalan. Ni hindi mo ba ito naiintindihan? Itabi mo ang kutsilyo. Lumayas ka, Ginoong Shen. Kapatid Gu, ngayon ay nagkamali ako sa aking pawnshop. Ang baso na ito ay walang dumi. Kung makatagpo ng mayamang tao, 500 tael ay hindi mahirap. Ang 500 tael ay sapat na para sa kalahating bahay. Kaya't 500 tael. Simula ngayon, ang liu ay para lamang sa aming pamilya. Susubukan kong harangin ang mga problema para sa iyo hanggat kaya ko. Kumusta na si Kuya Shen yan? Dumating na naman si Fan Biao para maningil. Nag-aaway siya sa bahay mo ngayon. Kuya yan, ako'y. Ikaw ang bahala sa kaso ni Ginoong Shen, samahan mo siya. Palabas na ang deadline. Kung ayaw mong mamatay, lumipat ka na agad. Bigyan pa ng ilang araw si Fanye. Siya ay isang hangal na nagbubuga ng buhangin. Hindi siya makakaisip ng kahit ano. Fan Xiong, ang laki ng tapang mo. Kuye, bakit ka nandito? Maliit na daga. Nangangahas ka pang bumalik. Paano ka nakikipag-usap kay Ginoong Shen? Ginoong Shen. ₱80 walang bawas. Nabayaran na. Palayain siya. Sandali, nabayaran na ang pera. Noong nakaraang linggo, sinipa mo ako. Paano naman ang pananakit sa aking ama? Sigusan, binugbog ako ng husto. Sino ang tumawa ng pinakamalakas kanina? Saan kukuha ng ganitong kalaking pera si Bunso? Totoong nakagawa na ng liuli. Hindi ba sabi noon, masasayang lang yan? Ngayon naiinggit na, hehe. Yan, hintayin mo lang ako. Kuya yan, yung mukha ni Liu Mazi parang nakalunok ng langaw. Tara, magpalit muna tayo ng damit. Ah! Kuya yan, parang ninakaw ba ang suot ko? Hindi naman parang ninakaw. Parang bagong yumaman. Ha 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 ha. Kuya yan. Mas mahal ba itong tapayan ng alak kaysa sa mga pilak na nakita ko? Gusan, ano ang plano mo sa hinaharap? Yan Je, gusto kong maging pinakamalaking magsasaka ng gulay sa kabisera. Ha ha ha, ngayong gabi sa Chanfeng Tower, ang pinakamagandang babae. Si Yunyang ay unang beses na maglilingkod sa mga bisita. Ang may pinakamataas na alok ay maaaring makasama si Yunyang sa isang gabi ng pag-inom. Gusto mo ba? Kung gusto mo, tutulungan kita. 10 tael ng pilak, 20 tael, 20 tael, 50 tael, 50 tael, 50 tael. 80 taels 100 taels. Sobra ang luho ni Yange. Ang galing mo, 1-1-0. Hindi nagdala ng ganito karaming pilak ang Ginoo ngayon. Ang halaga ng isang kortesan ay 100 taels. Pero ang koneksyon ng isang makapangyarihang tao ay nagkakahalaga ng 1-0, 0-0-0 taels. Ginoo Gu, ako ang nag-imbita. Ako si Gusan. Ibibigay ko muna sa iyo ang bulaklak ng gabi ngayong gabi. Sa susunod, pipiliin kita ng mas maganda pa. Siguradong may dahilan si Kuya Yan kung bakit niya ito ginagawa. Ang tunay na gentleman ay kailangang magpasaya sa iba. Kung gusto mo si Yunyang, ibibigay ko siya sa iyo ngayong gabi. Binili mo siya ng 100 leyang. Tapos ibinigay mo rin sa akin. Anong hinahanap mo, kapatid? Naghahanap ng kaibigan. Anong pangalan mo? Si Liu Lishang. Shen Yan Liu Lishang. Agad, lagyan ng alak si Ginoong Shen. Ha 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 ha. Kapatid Shen, ikaw ang pinakamasungit dito. Simula ngayon, ikaw ang kuya ko na si Xiao. Kung kinilala niyan, kapatid na yan. Ha 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 ha. Panoorin niyo ng mabuti. Ngayon ay magbebenta lang kami ng tunay na salamin mula sa kanluran. Hindi mga karaniwang palayok at tasa. Kahit anong ihambing, lupa lang yan. Ang laki ng sinasabi. Walang takot na mapahiya, ha ha ha.
Ito ay tasa. Hindi ito gawa sa kristal. Hahaha, may mga batik ang kristal. Ang salamin namin ay purong-puro at walang kapintasan. Kung ilalagay ito sa handaan, sino pa ba ang interesado? Kailangang 20 piraso ng gintong tasa at pilak na tasa. Ngayon ay inilalabas lang ang 30 piraso. Ang pinakamataas ang presyo ang panalo. Narinig nyo ba? Hindi kami ang nagmamakaawa na ibenta ito. Kayo ang magpupumilit kung makukuha nyo. Bakit kaya napakasigla sa labas? Narinig ng kanyang kahalagahan na may isang taong nagngangalang Shenyan, na nagbukas ng isang tindahan ng salamin mula sa kanlurang teritoryo, na naglabas ng mga kristal na malinaw na mga baso, na naging usap-usapan sa buong kabisera ngayong araw. Lahat ng maharlika ay nag-aagawan. Narinig na siya ay nagmula sa isang probinsya. Ngunit kaya niyang gumawa ng salamin gamit ang kanyang mga kamay. Si Shenyan ay gumagawa ng salamin gamit ang kanyang mga kamay. Medyo interesante. Kapatid yan, talagang yumaman tayo. Hindi tasa ang binibili ng mga mayayamang tao sa kabisera, kundi dangal. Basta't isipin nilang walang salamin, mababa ang tingin nila sa iba. Patuloy tayong makakatanggap ng pera. Talagang naging Diyos na ang anak ko. Sige, magyabang ka. Si Shen Laoer ay dapat yumaman. Ako, si Liu Mazi, ay maglalakad ng pabaligtad, hahaha. Ngayon, bumalik ako hindi para lang sa mga lumang utang. Gusto kong magtayo ng pabrika ng salamin sa silangan ng Nayon. Sino mang gustong magtrabaho, isang tael ang sahod bawat buwan. Kasama na ang pagkain at tirahan, 2 pilak. Sa pagkain at tirahan, ako ang pinakamahusay. Maglalaro sa tubig at magpuputol ng kahoy, umalis na. Pumila ka sa likod, noon ikaw ang pinakamalakas tumawa. Ngayon gusto mo pang mauna. Ikalawang kapatid, matagal ko nang alam na magiging matagumpay ka. Noon pa, gusto ng kuya mo na siya ang maghawak ng pera mo. Ako naman ang magpapakain sa'yo. Ngayon alam mo na ang halaga ng pamilya. Noon, puro panlalait at panunuya. Nasaan ang inyong mukha? Tatay, tulungan mo kaming magsalita. Hindi na ba kami tao? Kayo pa rin ang aming ama at asawa. Hindi dapat hayaan ang taong tulad ni Ange. Bibigyan ko kayo ng 100 palabas. Pero kung may maglalaro dito sa aking pabrika, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ako magpapakumbaba. Darating na ang pagkakataon ni bro na yumaman. Ngayon, si Shenyan ay kumikita araw-araw. Siguradong magtatayo siya ng salamin sa silangan ng Nayon. Karamihan ng lupa dyan ay sa inyo na. Pagkatapos, bibili siya. Sasamantalahin natin siya ng husto. Isang patalim sa isang mahirap na nag-aapoy ng buhangin din. Ay karapat dapat makipag-usap sa akin tungkol sa lupa. Hindi ba siya mayaman? Kaya't ipagkaloob na niya ito. Pinakamaganda ang lugar ni Ange. Malapit sa Nayon, madali ang pagkuha ng buhangin at mga manggagawa. Sapat na ang 6 na munang lupa para makakuha tayo ng 3 bahay ng tambo. Kaya't pupunta tayo sa Wenjiang. 5,000 liang para sa lupang ito. Karaniwan, 100 liang ay walang gustong kumuha. Sobra naman ang hinihingi mo. Huwag ka nang sumigaw, Gusan. Lahat ng lupa dito ay pag-aari ni Baye. Kung gusto ninyong magtayo ng pabrika, kailangan kayong magbayad. Kung hindi, magtayo na lang kayo sa langit. Masyadong mahal ang presyo. Babalik kami at iisipin ito. Pag-isipan namin ng mabuti bago bumalik. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na ito ang presyo. Itong grupo niyan, mga walang hiya. Sadyang nangungurakot. Hindi nakakatakot ang mangurakot. Ang nakakatakot ay kung mali ang kanilang napili. Ginoong Xiao, basta't matulungan mo akong ayusin ang problema sa lupa. Sa hinaharap, bibigyan kita ng 3% sa negosyo ng liuli. Shenyan, talino mo talaga. Isang bag lang yan. Ako na ang bahala mag-ayos para sa'yo. 6 mo ng lupa, 1,000 liang. Ngayon na ang paglisan. Ito na ang huling pagkakataon. Shenyan, akala mo talaga espesyal ka. Lupa namin to. 6,000 liang, hindi kami magbebenta ng kahit 1 sentimo mababa. Paano ba natin ito gagawin? Kung ganun nga, hindi na ako magpapakahiyang. Si boss ay nagtatag ng iligal na sugal at pautang. Pinipilit na ipagbili ang mga lupa at isda. Ngayon ay isinara ng mga taga-baryo ang kasino. Tinitingnan ang mga talaan. Siya nga, pinasusunod kaming ibenta ang aming lupa. Para sa kapakanan ng bayan. Ginoo, nakarecord sa aklat na ito ang mga detalye ng kanilang pangungutang ng mataas na interes. At ilang kaso ng pagpatay. Mahal na Ginoo, pakiusap. Ayaw ko na ng pera. Hindi ba pwedeng ibigay na lang ng libre? Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang ayaw.
Hindi sana ako dapat pumasok sa gulo na ito. Talagang magiging atin na ang lupa ni Ange. Simula ngayon, hindi na ito tatawaging bakanting lupa. Tatawagin itong pabrika ng salamin ng pamilyang Shen. Magsunod-sunod kayo. Sumunod kay Yanje. Hindi ka na mamamatay sa gutom o magiging mahirap. Ngayon, kahit mayaman na tayo. Pero ang malaking pera ay nawala sa batang iyon. Kunin ang recipe. Mag-isa tayong bumangon at pabagsakin siya. Lahat ng pera ay magiging sa atin. Halika, halika, hahaha. Kuya Gu, ang galing talaga ng inyong liuli. Karaniwang buhangin lang pero nagagawa pang kayaman ng piraso. Hindi ito basta-basta, di ba? May sikreto talaga. Dapat pino ang buhangin. Dapat purong-poro ang alkali ash. Dapat mabigat ang pulbos ng kabibe. Proporsyon na 3, 2, 1. Isang mali tapos ayos na. Ngayon ay natuto na talaga ako. Ang tanga ng taong ito, sobrang inosente. Sinabi pa niya lahat ng reseta. Gagawa rin tayo. Para kumita sa kanya. Tito Shen, mali ba ang timpla natin? Mukhang may tinatago pa si Gusa na bata. Pare, magtulungan tayo sa isang malaking bagay. Sumunod ka sa pangalawa. May mangyayari ba? Ako ang magbibigay ng pera, ikaw ang gagawa ng plano. Pagkatapos nating hatiin, pareho na tayong boss. Hindi ba't hindi maganda yan? Bakit hindi maganda? Ang pangalawa ay swerte lang naman. Parang sa negosyo. Ako ang eksperto. Mabilis lang, makukuha ng mga negosyante sa Beijing ang pabrika niya. Totoo ngang itinuturing ka ni Gu Sanje bilang kapatid. Sige, kapatid, mula ngayon sasama ka na sa amin. Totoo na, naging totoo na. Congrats, Boss Shen. Masyadong maliit ang sukat nito. Hindi kayang talunin ang pabrika ng pangalawa. Malawak ang kanyang koneksyon. Marami siyang tindahan, maliit lang ang produksyon natin. Ano ang gagawin natin? Sikat siya, sisirain ko ang kanyang reputasyon. Pangalawa, tingnan natin kung paano ka makakabangon. Sinindihan ni Shen Changjing ang pabrika. Nahuli na kasama ang ebidensya. Saan ka pa gustong tumakbo? Viewer, niloko mo ako. Totoo ang reseta ni Boss Shen sa pagkakataong ito. Shen yan. Maghintay ka sa akin. Sa araw na makalabas ako. Tiyak na pagbabayarin kita ng doble. Tulong, Lolo. Shen, may pera ka na ngayon. Hindi mo pwedeng baliwalain ako. Ako ang asawa ng kuya mo. Kahit na hindi siya mabuti, siya pa rin ang asawa ng kuya mo. Noon, nang hikayatin mo ang kuya na magnakaw ng bahay at ibenta ang lupa, at umutang sa mataas na interes, bakit hindi mo naisip iyon? Ngayon, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ikaw na ang bahala sa pagbabayad para sa akin. Babayaran kita sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mabuti. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Haha, dalhin mo na. Kapatid, gusto kong maging pinakamalaking magsasaka ng gulay sa kabisera. Kailangan nating gawin ang pangalawang malaking bagay. Magtatanim ng pakwan sa taglamig. Magtatanim ng mga prutas sa taglamig. Ginoo, baka nalilito lang siya sa kabisihan niya. Sa taglamig, nag-ielo na ang ilog niyan. Makakatagal kaya ang mga buto ng pakwan. Hindi nila kayang itanim pero
Hindi ibig sabihin nun na hindi ko kaya. Gagamit ako ng salamin para gumawa ng greenhouse. Para gawing tag-init ang taglamig. Ginoo Shen. Kapag malamig, magpahinga ka ng higit pa. Ang pagsunog ng buhangin ay maaaring maging kayamanan. Tama na ang pagtatanim ng pakwan. Akala niya talagang siya ay isang Diyos. Makakapagtanim siya ng pakwan sa taglamig. Pupunitin ko ang ulo niya at gagamitin bilang bola. Hahaha, gusto kong subukan ang isa pang bagay. Pagtanim ng pakwan sa taglamig. Kahit buhangin ay kayang tunawin ng kuya. Ano ba ang pagtanim ng kalabasa? 30,000 taels, 30% ang bahagi ko. CJ. Hahaha, ang baliw ng pamilyang Shen. Nakakuha ng supling na palpak. Muling magwawaldas ng pilak. Hahaha, walang kwentang tao. Nawasak mo ang buong dangal ng pamilyang Laoxiao. Si Kuya Shen ay isang kakaibang tao. Sabi niya kung kaya niyang magtanim ng pakwan sa maling panahon, siguradong magtatagumpay siya. Gusto kong makita yan. Paano mo mapapainom ang mga tao ng pakwan sa taglamig? Tingnan niyo ito. Yung baliw na taga-Shen, nilagyan ng bahay ang mga tanim na pakwan. Hahaha, gusan. Ngayon, tumaya tayo. Kung matalo tayo, babalik tayo sa dati. Kuya, sasamahan kita. Kuya, tingnan mo ito. Ayon sa paraan ng pagtatanim ng punla na ito, magtatanim ng pakwan ng maramihan. Dapat pare-pareho ang temperatura at dami ng tubig. Bago at sariwang pakwan, ibinebenta ngayon. Hahaha, sa ganitong malamig na panahon. Saan galing ang pakwan? Ito ay talagang pakwan. Tatay, 1,000 li ang bawat isa. Gusto mo bang bumili ng 100 liang? Ikaw, batang ulol, pati tatay mo pinapahirapan mo. Hehehe, tatay. Sino nga ba ang nagsabi na ako'y nag-aaksaya? Sinunog ang buhangin para maging salamin. Nagtanim ng pakwan sa taglamig. Ang taong ito ay tunay na henyo. Kagalang-galang, ako ay nagmumungkahi ng isang kahangahangang tao, na kayang magtanim ng pakwan sa taglamig, at gumawa ng salamin na parang jade. Umalis. May ganitong kahangahangang tao. Ito ay biyaya ko. 17 ng susunod na buwan. Ipinanganak ang prinsesa Zhaoning. Maghanda ng handaan at utusan si Shenyan sa palasyo. Gusan, kailangan nating maghanda ng regalo. Pero ano ang magandang ibigay? Kung magbibigay tayo, dapat ito ay isang bagay na hindi pa nagkaroon sa panahong ito. Habang binabasa ng emperador ang mga ulat, lagi akong hirap makita ang mga letra. Isang magsasakang probinsyano, nangahas pumasok sa palasyo. Hahaha, talagang walang alam sa sarili. Hahaha, wag mo nang pansinin, ama. Wala silang kwenta, hahaha. Siksuling, anak ng ministro ng hukbo. Naghandog ng 1 kwintas na agata mula sa kanlurang teritoryo. Si Hanyu, anak ng ministro ng kagawaran ng mga opisyal. Nag-alay ng 1 pares ng jade na hairpin. Ang karaniwang tao na si Shenyan ay nagbigay ng regalo. 1 kahon ng kahoy. Hahaha, 1 kahon ng kahoy. Mukhang ito ay isang bagay mula sa bodega. Ang mga tao sa probinsya ay hindi marunong sa mga kaugalian. At naglakas loob pang mag-alay ng yaman. Kapatid, pinapahiya ka nila. Mas marami ang tumatawa. Sanay na ako. Akala ko ay isang kayamanan.
Ngunit talagang isang sirang kahoy na kahon. Masyadong magaspang ang gawa ng mga tao sa probinsya. Ha 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 ha. Ang kahong ito ay hindi pangkaraniwang bagay. Baka ito ay makakapit at makapagsayaw. Ito. Ito ay musika. May ganitong kakaibang bagay sa mundo. Magaling na galing, magandang isip. Mga simpleng kakayahan, nangahas mag-alay ng kayamanan. Simpleng kakayahan. Ngunit nakagawa ka ba ng insekto? Hahaha, ang regalong ito ang pinakamagandang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Suriin ang regalong ito. Tunay na taos puso. Ito ay inaalay sa kayo. Salamin na pangmatanda, salamin na pangmatanda. Mahal na hari, labis ang inyong pagod. Ang inyong mga mata ay malabo. Ang bagay na ito ay makakatulong sa inyong paningin. Napakaunikong tao. Tunay ngang kakaiba ang tao. Pero ang maliit na si Diao Kiao ay nangahas ding tawaging kakaiba. Walang hiya, ang kuya ko ay higit sa lahat sa panitikan. Isang gabi ng hangin ng taglagas na humahaplos ng niebe. Muling nabubuhay ang lahat ng bagay sa 4 na panahon. Walang ibong lumilipad sa libu-libong bundok. Walang bakas ng tao sa libu-libong landas. Isang nag-iisang bangka, isang matandang lalaki na may balabal at sombrero. Nag-iisa sa pangingisda sa malamig na ilog na may niebe. Napakaganda ng tula, malakas at malawak ang damdamin. May taglay na karangalan ng isang dakilang tao. Ito ang tunay na iskolar. Talagang makapangyarihan ang tula ni Shen King. Hindi tulad ng mga tula ng makikitid ang isip. Walang saysay o lalim. Kung nais mong maglingkod sa kaharian, maaari kitang italaga bilang katulong ng ministro ng paggawa. Mayroon akong isang lihim na resipe, na tinatawag na lata, na makakapagpanatili ng pagkain ng 6 na buwan. 6 na buwan na hindi masisira. Kung magtagumpay ang pamamaraang ito, ang suplay ng pagkain para sa hukbo ay magiging walang hanggan. At ang mga tao ay hindi magugutom. Si Shen Yan ay nakakita na ng napakaraming kakaibang tao. Ngunit tanging ang iyong tunay na talino at kakayahan ang makakapagbago sa kapalaran ng bansa. Sa utos ng langit, naway pagpalain ng mga ninuno. Sa wakas, may malaking tao na ang pamilya ni Shen. Tatay. Hindi ito panaginip. Ang aking anak ay umunlad na. May pag-asa na ang pamilya Shen. Ang bagay na ito ay tinatawag na kariton. Ito ang pagmamalaki ng aming kagawaran. Susi sa pagdadala ng suplay ng pagkain sa hukbo. Kayang magdala ng 400 libra ng pagkain. Isang tao lang ang kayang magtulak. Kayang dumaan sa mga daan na hindi kayang daanan ng kabayo. Ginoong Shen, ikaw ay isang bagong mayaman. Hindi alam kung ano ang opinyon mo tungkol dito. Kaya gumawa ng sirang kariton para magdala ng pagkain. Pwede nang ituring na mahalagang kagamitan ng bansa. Hahaha, ito ang tinawag ng emperador. Na assistant minister ng kagawaran ng gawa. Ang paggawa ng sasakyan at barko ay nakasalalay sa armas. Mayroon akong isang sandata. Kahit ang 3 taong gulang na bata ay kayang tamaan ang kalaban sa isang suntok. Sinasabi mo ba ito ay isang banal na sandata o isang alamat? Sino ba ang hindi marunong magsalita ng walang patunay? Kung kaya mong gawin ang bagay na ito, agad kitang luluhod at kikilalanin bilang ama ko. Hahaha, sige. Sige, maghintay ka na lang ng pagluhod. Ang bilis naman ng pagguhit. Mukhang puro itsura lang ito. Maghanda ng kahoy. 3 pulgada ang kapal dito. 2 kalahating pulgada doon. Pahinain ang braso ng pana. Hindi dapat mabigat. Dapat pantay at tuwid ang lagusan ng palaso. Hindi dapat lumihis kahit kaunti. Sapat na, hahaha. Parang laruan lang ito para sa mga bata. Baka hindi pa nito mapatay kahit manok lang. Kaya ba nitong butasin ang baluti? Subukan mo na lang, Ginoong Kao, para malaman natin. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba gustong subukan, Ginoo? Bakit ka natatakot? Sige, susubukan ko nga. Dalhin ang baluti. Ngayon pa lang, maaari ka pang lumuhod at tawaging ama.
Walang hiya kang bata. Huwag kang maging mayabang, umalis ka na. Paano ito posible? Ayos, ang tagapamahala ng mga espiritu ay tunay na kakaiba. Napakalakas ng sandatang ito. Tunay na galing ni Shen Shilang. Nakita na rin ang lahat ng inyong mga kaharian. Sino pa ang hindi sumasang-ayon? Mahal na ministro, ano ang pangalan ng bagay na ito? Magtatangkang bigyan ko ito ng pangalang Shenyan Lianu. Napakagandang bagay. Sa ganitong sandata, tiyak na ang militar ng ating Daxia ay aabot sa Ruro. Mahal na hari, buong magdamag na ninyo itong pinanood. Dapat kong gamitin muli ang Shenyan. Ipagpaalam sa inyong kamahalan. Ginamit ng hukbo ni Da ang heograpiya. At umatake mula sa 4 na panig. Naputol ang ruta ng suplay ng ating hukbo. 3 beses nang humingi ng tulong si General Lu na pinatawan ng parusa. Mahigit kalahati sa 10,000 sundalo ang nasugatan o namatay. Kung wala pa ring suplay ng pagkain at gamit sa loob ng 1 buwan, baka tuluyang masawi ang buong hukbo. Hindi mapanatili ang katarungan sa pagdakip sa tigre. Paano dapat harapin ang labang ito? Nawala ng kontrol ang hangganan ng inyong kamahalan. Uubos na ang mga suplay. Dapat agad magpadala ng 100,000 sundalo para sugpuin ang mga tulisan at muling itaguyod ang dangal ng bansa. Sinasabi ko, pagod na ang ating hukbo. Ang muling pakikidigma ay magdudulot lamang ng pag-aaksaya ng buhay. Nananawagan ako sa inyong kamahalan na magbigay ng lupa at ayusin ang ilog upang makamit ang kapayapaan ng bansa. Sapat na ang mga salita ni Zhu King. Lahat ay mga pansamantalang solusyon. Ngunit ang 100,000 kawal na ito ay mga mamamayan ko. Shen Shilang, ikaw ay nagmula sa mga karaniwang tao. May natatanging pananaw. May mga magagandang suhestyon. Ipinapaabot ko sa inyong kamahalan. Walang dapat isuko kahit 1 pulgada ng lupa sa hangganan. Kung magbibigay tayo ngayon, bukas, ang mga sundalo ay papasok sa lungsod. Kung tayo ay magbibigay ng kahit 1 piraso ng lupa ngayon, bukas, wala nang hangganan sa buong mundo. Batang walang karanasan. Umaasa ka lang sa mga lihim na plano para mapasuyo ang hari. Akala mo ba papayagan ka ng hukuman na magpalabis? 100,000 hukbo ang nakulong sa hangganan. Hindi ito kayang lutasin ng isang tulad mo na walang kwenta. Si Ginoong Shen ay hindi marunong sa estratehiya ng digmaan. Nagbibitiw ng mga walang kwentang plano. Mga kasinungalingang nakalilin lang sa tao. Mga Ginoo, ang aking plano ay hindi basta-basta maintindihan ng karaniwang tao. Ang planong ito ay tinawag na Diyos na plano. Si Shen King ang tagapagmana ng Diyos na plano. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Paano natin lulutasin ang labang ito? Mahal na hari, huwag kayong mag-alala. Ako ay gagawin ang lahat upang muling buhayin ang 10,000 hukbo ng Fuhu. Shen King, hintuan muna. Kanina po. Sinabi ninyo na may estratehiya upang malampasan ang panganib sa hangganan. Walang ibang tao ngayon. Sabihin mo sa akin, mahal na hari, ang bagay na ito ang makakapagligtas sa 10,000 sundalo mula sa apoy at tubig. Ano ito? Ito ay pagkain ng sundalo, ang lata na ito ay makakapagligtas sa 10,000 hukbo. Mahal na hari, pakiusap tingnan. Ito ay talagang karne. Ipinapaabot ko sa mahal na hari, ito ay karne para sa tanghalian. Tamang-tama para sa pagkain. Mabilis na makakabawi ng lakas. At kayang magtagal ng 6 na buwan. Hindi na kailangan lutuin, maaari ng kainin. Talagang karne at napakasarap pa. Ang bagay na ito ay nilikha ng inyong lingkod. 2 buwan na ang nakalipas, inutusan ko si Gusanli na gumawa ng lata. Nagtatrabaho siya araw-gabi upang makagawa ng libu-libong piraso. Kinuha ang pinong karne at pinutol ito sa mataas na temperatura at sterilization. Pagkatapos ay hinalo ito sa harina, asin at mga pampalasa at tinatakan. Maaari itong mapanatili, madaling dalhin. Maaari itong magtagal basta't may ganitong suplay ng pagkain para sa hukbo. Wala nang gutom at lamig ang mga sundalo ng Daxia. Talagang may paghahanda na. Inaasahan ni Shen Yanqing na atake ang kaaway sa daan ng suplay. Kaya't nag-ayos siya ng ganito. Upang maging handa sa hindi inaasahang pagkakataon, tiyak na ito ay ibinibigay sa akin. Sa pagkakataong ito ng ekspedisyon, muli kong inutusan ang prinsipe na sumama. Ngunit ang prinsipe ay wala pang mga tagumpay sa digmaan. Kailangan ng karanasan upang makuha ang tiwala ng lahat. At ang labang ito ay may kinalaman sa kapalaran ng bansa. Hindi ako mapakali. Naiintindihan ko, mahal na hari. Tatagal kami ng 3 araw bago umalis upang sugpuin ang kaguluhan. Kung matatalo ako, si Shen Yan, ay mananagot ng aking buhay.
Tiyak na magbabalik na tagumpay. Agad na magpadala ng 50,000 sundalo. Sa pamumuno ni Shen Yan, patakbuhin patungo sa Fuhu Mountain. Kung magdadalawang isip pa si Pei Heng sa laban na ito, 10,000 sundalo ang malulunod sa disyertong ito. Naniniwala ako kay Shen King, kung kaya niyang gumawa ng mga sandata at makagawa ng pagkain para sa hukbo, maaari siyang lumikha ng tagumpay alinsunod sa utos. Hayaan ang mga kapatid na maingat na bantayan ang mga kalakal. Ginoong Shen, narinig ko na ikaw ay aalis sa digmaan. Ito ay aking sariling ginawa. Nandito ang abo ng Bodhisattva. Makakapagbigay ito ng kapayapaan. Maraming salamat sa iyong kabutihan, kagalang-galang na prinsipe. Naway magtagumpay ka sa iyong pagbabalik. Ay naku, nainlove na sa iyo ang kapatid kong babae. Napakapalad mo. Kahit ako, hindi ko pa nakuha ang kanyang pabango. Napapatawa mo ako, kagalang-galang na prinsipe. Hahaha, tara na, tara na. Oras na para umalis. Gusto ko pang makita kung gaano nga ba kagaling ang Kent Army rations mo. Tungkod na kahoy. Paano pinapainit ni Shen King ang salamin? Talaga bang kaya ng crossbow mo magpaputok ng 10 palaso ng tuloy-tuloy? Sabi mo, ang luncheon meat mo kayang tumagal ng 6 na buwan. Ang balista ay umaasa sa tuloy-tuloy na pag-ikot. Ang palaso ay nagpapalakas ng apoy gamit ang hangin sa daanan ng apoy. Dapat ay masikip at walang tagas ang lata. Talaga namang kahanga-hanga. Sa wakas ay naintindihan ko kung bakit ganito kalalim ang tiwala ng ama sa iyo. Ang disyerto ni Shen King ay talagang nakakainip. Wala bang kahit kaunting kasiyahan sa araw-araw na laban? Ito ay tinatawag na chess. Gamit ang bansa bilang larangan. Gamit ang mga sundalo bilang piyesa. Huwag basta-basta kumilos ang mga general. Kahit maliit ang mga sundalo, kaya nilang baguhin ang sitwasyon sa pagdaan ng ilog. Mabilis na tumugon sa atake ng kaaway. Iwanan ang supply at lumikas. Anong uri ng general ito? Iyan ay supply natin para sa kalahating buwan. Ito ang utos ng general. Itapon agad ang lahat ng supply. Lahat ng tropa ay umatras buong gabi. Sundin ang utos. Sino mang lalabag ay paparusahan ayon sa batas militar. Shen King, nabaliw ka ba? Ang supply ay buhay ng hukbo. Hindi ito pag-urong. Ito ay pagtataksil sa bansa, mahal na prinsipe, tumakbo na. Kapag nahuli ka pa ng isang hakbang, baka mawala na ang buhay mo. Shen King, bitawan mo ako. Kung gusto ng prinsipe na mamatay, handa akong samahan ka pabalik sa kampo. Shen King, nagkamali ako ng pagtingin sa'yo. Isang buong 5,000 hukbo ay pinabayaan mong tumakas ng nagmamadali. Ikaw ay isang duwag, kambing na takot, walang pagkain. Ano ang aasahan ko na dalhin sa laban? Kung talagang susunggaban ng hari ang hukbo. Sa loob ng 3 araw, hindi pa makalakad ang mga kabayo. Ano nang sinasabi mo? Pulbos ng mani na mapanlin lang, talaga namang tuso ka. Naku, ito ay tuso. Ang digmaan ay isang laro ng panlilin lang. Ang magwagi ang siyang tama. Talo si Shen Yan. Nawala ng supply. Matagal ko nang sinabi, tagapayo. Isang batang walang karanasan. Paano ko kakayaning pangunahan ang digmaang pambansa? Ngayon, ano na ang nangyari? Nawalan tayo ng pagkain at ang anak ng matandang sundalo ang namumuno sa hukbo. Napatay na ang higit sa 100,000 kalaban. Hindi pa tapos ang labanan. Naniniwala ako kay Shen Yan. Kailan mo naman gagawin, Your Highness? Panahon mo na para kumilos ako. Tipunin ang mga tauhan. Maghanda para sa kontra-atake. Ha. Panginoon, huwag magalit. Kami ay mga nagbebenta lamang ng bakal. Hindi namin abalahin ang inyong mga patakaran. Hindi madali para sa mga kapatid na manatili rito. Ang munting halagang ito ay bilang paggalang lamang. Tanggalin mo lahat ng bakal at ipakita sa akin. Hindi ako magtatago sa inyo. Ang bakal na ito ay itinalaga ng gobyerno ng Jingshai. Kahit hawak mo pa ito, hindi mo ito mabebenta. Bukod pa rito, napakabigat ng pasanin. Hindi rin ito maganda ang kapalaran. Kapag naayos ko na ang transaksyon, ibibigay ko ang 30% na tubo bilang pasasalamat. Para sa iyong daan, tiyak na magiging masaya ang mga kapatid mo. May utak naman. 100 lang ang ito. Kung gusto mong umalis, kailangan mong dumaan sa harap ko. Sige, papayagan kitang makadaan. Yes pero kung mang-iiwan ka sa akin. Salamat, Ginoo, sa iyong kabaitan. Pag-urong ng kargamento pataas ng bundok. Si Shen Yan ang nagpadala sa iyo.
Ako nga po. Inutusan akong magdala ng supply ng pagkain. Niloloko mo ba ako sa supply ng pagkain? Libo-libong sundalo ko ang nagugutom. Ngunit dala mo ay mga bakal na bloke para lokohin ako. Huwag magalit, General. Mas mahalaga pa ang bakal na ito kaysa ginto. Ito ay mainit na karne. General, pakisubukan po. Ito ay gawa ng apoy ng Diyos. Ito ang tinatawag na luncheon meat. Buksan lang ang lata at kainin. Hindi nasisira kahit 6 na buwan. Sabi ng taga-Suri, dahil nandyan siya, makakabalik tayo sa laban. Bumalik tayo sa laban. Ihanda ang crossbow. Kaya pala masarap kumain, haha. Ha! Patayin! Sila ba ang nagkulang sa supply? Bakit buhay pa ang mga taong ito? Patayin na! Ah! Shen King. Sa laban na ito, nanalo tayo. Napatay ang 30,000 kaaway. 5,000 ang nasawi at nahuli. Nawala ang teritoryo dito. Shen King, alam mo ba? Ang laban na ito ang nagligtas sa lahat ng tao ng Gling. Hindi ako nangahas mag-angkin ang tagumpay. Tagumpay dahil sa tiwala ng inyong kamahalan sa akin. Tagumpay dahil sa tapang ng prinsipe na lumaban. Tagumpay dahil hindi umatras ang mga general at sundalo. May karangalan ang prinsipe bilang tagapamahala ng hukbo. Ipinangalan si Yvette Isvis bilang ginoo ng kapayapaan sa hangganan. At itinaas bilang tagapayo ng kagawaran ng militar. Pahintulutan kang magtayo ng opisina at kampo. Makilahok sa mga bagay ng supply at kagamitan ng hukbo. Shen King, ngayong araw ay bibigyan kita ng 10,000 ginto. Ano pa ang gusto mong gawin? Gusto kong mag-alaga ng baboy. Hahaha, ang duke ng Jingbian. Kaka-appoint lang sa posisyon, gusto nang umuwi para mag-alaga ng baboy. Napaka-absurd, isang marangal na tao sa dinastyang Qin. Gagawa ka ng maruming trabaho. Ngayon ikaw ay isang earl. Bakit mo kailangang patunayan ang iyong pagkakakilanlan? Ang mga sundalo sa ibaba ay naghihirap sa pagkain. Mahal ang karne ng tupa, kakaunti ang baka. Mahirap magdala ng manok at pato. Hahaha, ang bagay na ito ay mabaho at hindi kaaya-aya. Akala mo talaga na kaya mong magyabang. Hindi kakain ng 3 buwan. Kung hindi masarap ang pagkain sa dinastyang Qin, ako ay magbibitiw sa tungkulin at babalik sa bayan. Sige, hihintayin ko ang karne mo. Nagsasawa na si Jingbian Zhuang. Pagkatapos ng digmaan, hindi nag-ensayo ang mga sundalo. Pumunta pa para mag-alaga ng baboy ramo. Sinunog ni Shenyan ang buhangin para gawing salamin. Okay lang na magtanim ng pakwan sa taglamig. Pero ang baboy ramo ay nagiging masarap. Parang pinapaganda mo ang bahid ng putik para gawing ginto. Mas mabagsik pa ito kaysa kay Dazi. Sigurado ka bang baboy ang inaalagaan natin? Hindi ba tayo nag-aalaga ng mga ninuno? Hindi masarap ang baboy ramo. Hindi pork kung hindi ito masarap kainin. Hindi marunong mag-alaga ng tao. Baka naman talaga nabaliw na siya. Suot niya ang buong opisyal na kasuotan pero ayaw isuot. Araw-araw nakayuko sa kulungan ng baboy na amoy ang baho. Kuya, gusto mo bang gawing inuko ang baboy? Kung gusto mong hindi mabaho ang karne, kailangan talagang gawin ito. Hindi lang si Shenyan ang nag-aalaga ng baboy. Linisin ang baboy. Sabi nila sa labas, parang binabastos mo si Uncle Yu, di ba? Ang Marquis ng Jingbian, binigay sa iyo ang kapangyarihan sa militar. Hindi para makipagkaibigan ka lang sa baboy dito.
Hatiin mo ang baboy sa 3 pinggan. Hindi pa rin ba ito amoy? Kung matapang kang tikman, Ginoo. Bumalik ka pagkatapos ng 3 araw, kalokohan lang yan. Hindi ako kakain ng ganitong mura na karne. Totoo bang magiging totoo ito pagkatapos ng 3 araw? 3 buwan. Mas malakas silang tumawa sa loob ng 3 buwan. Mas malakas ang kanilang pagyuko. Kailangang mabuhay, kumain at tumaba. Doon pa lang masasabi na tunay na inalagaan na. Kuya, ito talaga ay baboy. Kung ito ay mura na karne, ayos lang sa akin maging mura habang buhay. Isang tagumpay lang ay hindi sapat. Kung magpapahiya, dapat harapin ito ng harapan. Si Ginoong Shen ay nagtakda ng utos ngayon, na ang baboy ay mahirap nguyain. Huwag kalimutan ang 2 salitang pagbibitiw sa tungkulin. Bagamat ang karne na ito ay nagmula sa mababang uri, ay maaari pa ring kainin. Ang 5 piraso na kinuha ng Ginoo kanina. Hahaha, Shen King. Kung ang karne na ito ay maaaring gawing masa, maaaring gamitin ng mga sundalo sa hangganan. Hindi lang mga sundalo sa hangganan ang makikinabang. Maaari rin akong gumawa ng tosino, longganisa at canned ham. Gawing bagong supply ng pagkain ng hukbo ang karne ng baboy. Sabi ng aking ama, basta't handang magbenta, madali lang pag-usapan ang presyo. Mga tao ng kapatid na ito. Ngayon, dumadating na may dalang pera. Bakit hindi ka pa nagbebenta? Dati ay minamaliit nila ang baboy. Ngayon ay gustong kumain ng palihim. Gagawin kong hindi lang sila kakain, kundi maghihintay pa sa pila para kumain. Libre ang pagsubok kumain ngayon. Ito ay baboy nga. Narinig kong mabaho ito. Kung kinakain ito ng emperador, kakain din ba tayo? Huwag mo munang subukan, baka masira ang reputasyon ko. Isang mangkok ng sabaw ng baboy na may halong pampalasa, 3 sentimo. Isang bahagi ng adobong karne, 10 sentimo. Ang nilagang baboy, unang dumating unang makakakuha. Kuya, ang bango nito, pati ang mga aso sa daan ay ayaw umalis. Anong klaseng karne ito? Ginoong Shen, bibilhin ko lahat ng karne na ito. Kaya mo ba itong bilhin? 20,000 na hamon. ₱20,000 na hamon. Baliw ba itong dayuhan? Baka dayuhang manloloko na inanyayahan ni Shen yan. Sadyang nagpapalakas ng pangalan ni Shen Jie. 20,000 na hamon. May 20,000 baboy ba si Shen yan? Kahit na meron, ano ang gagamitin niya para manigarilyo? Pahiran gamit ang bibig para matuyo. Diyos, hindi ang Diyos ng silangan. Ang bagay na ito ay makapagliligtas ng buhay. Ginoong Pete, bumili ng maraming hamon. Hindi naman para ibenta sa mga maharlika, di ba? Naglalaban ang Pransya at Italia. Ang pamilya namin ang bahala sa mga pangangailangan ng hukbo. Hindi masarap ang tuyo. Mahal ang karne ng tupa. Kulang ang hukbo sa karne na pwedeng ilayo. Kung ang hamon mo ay pwede ilagay sa alak. Ginto iyon sa panahon ng digmaan. Pwede akong magbawas sa bayad na pilak. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Gamitin ang red wine bilang kalahati ng bayad sa produkto. May digmaan sa France. Mahirap ibenta ang wine mula sa mga winery. Dahil ang pamilya mo ay para sa pangangailangan ng militar. Siguradong may sariling hasyenda. Bibigyan kita ng ham. Bigyan mo ako ng red wine. Ikaw ang bahala sa pangangailangan ng militar. Binuksan ko ang malaking sinad. Sa mesa ng mga makapangyarihan, may laman ang amang silangan na maaaring itabi, ilipat, at ipagkaloob sa hukbo. Kung magiging 20,000 hamon,
Malulutas ang krisis sa aming supply ng hukbo. Agad na ipag-utos ang pagpapalit ng kalakal gamit ang barkong Red 920. Sa wakas ay may pag-asa na. Hahaha, gusto ni Shenya na mag-asin ang 20,000 hamon. Maliban kung luluhod siya para humingi sa kapatid ko. Kung hindi, aagawin natin. Ang pag-agaw ng asin ay patayan. Kung hindi mabibili ang asin, gagawa tayo ng asin. Ginoong Shen, marunong kang magpaapoy ng buhangin. Marunong kang magtanim ng kalabasa. Marunong kang mag-alaga ng baboy pero ang asin ay hindi mo dapat hawakan. Ano ang gustong sabihin ng punong pamilya Lin? Kailangan ng asin para sa negosyo ng hamon mo. Maaari kitang ibentang 3 beses ng presyo sa merkado, pero ayaw ko. Ginoong Shen, dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Kung walang asin, ang 20,000 hamon ay magiging 20,000 piraso ng mabahong karne. Kung ang ama ay laging nagtatakda ng mataas na presyo, maubos din ang negosyo ng asin ng pamilya Lin sa iyong mga kamay. Walang galang, wala kang karapatang magsalita dito. Kung talagang kayang gumawa ni Ginoong Shen ng asin mula sa tubig dagat, handa akong ipasok ang lupaing baybayin ng pamilya Lin bilang bahagi. Hindi ba natatakot si Ginang Lin na matalo ako? Kung hindi magbabago sa loob ng 30 taon, ay tiyak na madadampot ng iba. Sa halip na maghintay na mamatay, mas mabuting tumaya kayo. Gusto kong makita kung paano kayo kukuha ng asin mula sa dagat. Nagdadala ng tubig dagat sa lugar ang tidalpon. Inaalis ang putik at mga dumi sa zenpon. Pinapainit ang evaporation pond sa ilalim ng araw upang mag-concentrate at mag-crystallize ng asin. Pare, ang tubig dagat na ito ay mukhang tubig lang. Talagang makakakuha tayo ng asin dito. Ang tubig ay aalis, ang asin ay mananatili. Gumawa ng arko na dam. Maglagay ng sluice gate, buksan ang gate kapag dumating ang tide. Bumaba ang alon, isara ang sluice gate. Maghukay ng kanal para sa pagbaha. Ihatid ang malalaking alon palayo. Ang mga tidal pool ay inaayos, ang mga evaporation pond at crystallization pond ay pinaghihiwalay. Sabi ko na noon pa, ang paggawa ng asin mula sa dagat ay isang biro. Si Shen Yan, mas malala ang pagkakahulog niya kaysa sa pag-aalaga ng baboy. Kapag siya ay nahulog at nasaktan, doon niya lang malalaman. May mga bagay na hindi niya dapat hawakan. Siguradong ang mga matatandang tao sa pamilya Lin ang may gawa nito. Kapag masyadong tuwid ang dam, madaling masira. Kailangan pang ayusin. Totoong asin. Sobrang mapait. Ang mapait na asin, kahit sa hayop ay maalat. Unang beses kumain. Huwag masyadong maraming dumi. Tama. Linisin ang asin gamit ang malinaw na tubig. Hatiin at kolektahin. Ang asin na ito ay sobrang puti. Hindi pwedeng gawing asin ang dagat na hindi maalat. Kayo lang ang 30 taon na nakahiga lang sa South Pond at umaasa sa nakaraan. Ang asin mula sa dagat na ito ay maalat at malinis sa panlasa. Hindi ito mapait kahit kaunti. Mas puti kaysa sa asin ng kapitbahay. Hindi pwede. Paano magiging ganito kalinis ang asin mula sa dagat? Kuya, ang kinita natin sa isang araw. Mas marami pa kaysa sa isang buwang kita sa tindahan ng salamin noon. Kapag mas marami ang pera, mas mabilis ang kutsilyo. Ang asin mula sa dagat ay para lang sa pangangailangan ng hukbo at pag-aasin ng hamon. Ipinapasa ang pamamahala kay Jing Bianbo. Si Lin Xui ang katuwang sa usapin ng asin. Sa utos ng hari, mag-imbestiga ng iligal na asin. Palihim na nagbukas ng paggawaan ng asin si Jing Bianbo. Nanggulo sa pamamalakad ng asin. Dalhin pabalik sa kabisera para sa investigasyon. Pinayagan ito ng kanyang kamahalan. Ang mga paggawaan ng asin para sa militar ay kinikilala lang ng Dongchang. Inutusan ng tagapamahala silang mag-imbestiga.
Tapos na ba ang investigasyon? Tapos na, ngayon ako naman ang mag-imbestiga sa'yo. Nangahas kang magpadala ng sundalo para salakayin ang silangang pabrika. Alinsunod sa lihim na utos ng hari. Pinoprotektahan namin ang mahigpit na pabrika. Ang sino mang pumasok ng walang pahintulot ay ituturing na nakagugulo sa mga opisyal na gawain. Hindi ko na itama ang aking pagsuway. Nagkamali ang mga tao sa ilalim ng kahulugan ng banal na utos. Ang panggugulo sa hukbo ni Jingbian ay kailangang parusahan ng mahigpit. May kasalanan ang alipin. Ang bagay na ito ay maaaring dalhin ng hukbo sa malalayong paglalakbay. Maaaring itago ng 1 taon. Maaaring gawing sabaw o hiwain. Maaaring pampalipas gutom, lalo na kung may kasamang dilata. Hindi maubusan ng karne ang hukbo sa hangganan sa loob ng 3 buwan. Pinangalan ng malinis na gilid na hamon. Pulang alak. Dugo siguro ng mga barbaro ang iniinom. Hindi pa sapat na nagbebenta si Shenya ng baboy. Ngayon ay nagbebenta na rin siya ng maasim na tubig ng mga dayuhan. Pabayaan ang tanggapan ng kalakalan na ikulong ang barko. Hindi dumaan sa inspeksyon ang alak ng mga banyaga. Baka may lason, Ginoong Shen. Kung ang alak ay naiiwan sa daungan. Kapag mainit ang panahon, lahat ay masisira. Magdadala ng mga basong salamin, hiwa ng hamon, at 100 bote ng pulang alak diretso sa Beijing. Limitado ang pulang alak ngayon. Unang dumating, unang makakuha. Bagaman ang alak na ito ay hindi kasing bigat ng Huangju. Mayroon itong natatanging kalinawan. Ang bagay na ito ay bagay na bagay sa hamon. Kaharian, ang mga dayuhan ay nagpapalit ng alak para sa aming dali ang hamon. Ito ay palitan ng kalakal. Ito ang tamang paraan ng pagpapayaman ng bansa. Bakit pula ang alak na ito? Hindi ba ito lason? Isa pa. Ginoong Shen, iniligtas ninyo ang aking pamilya. Noon, sinisiraan nila ang baboy na mura lang. Ngayon, kumakain sila ng baboy at umiinom ng dayuhang alak. Isa pa silang nagpapanggap na elegante. Hindi talaga kinamumuhian ng tao ang mga bagong bagay. Kaya ano ang kinamumuhian? Kinamumuhian nila na hindi nila hawak ang mga bagong bagay. Nakakapinsala ito sa buhay. May lason ang dayuhang alak. Nakakalasing talaga. Tapos na si Shen ngayon, di ba? Sino nang magtatapang na mambintang sa kuya ko? May lasa ng almond. Hindi ito red wine. May lason na nagsil sa lugar. Ipinalatag ang lahat ng mga tapayan ng alak. Hindi ito malilinaw ngayon. Isara ang audit. Kung talagang may lason ang alak ni Ginoong Shen. Mukhang mapuputol ang iyong supply chain. May tunay na alak mula sa daungan papuntang bodega at mula sa bodega papuntang restoran. Sinusukat ang alak na ito, hindi tama ang hangin. Ang alak na ito ay hindi talaga ibinenta ng Shenjie. Mahal na Ginoo, pakiusap, patawarin mo ako sa 908 na numero. Mga tao ni Ginoong Wei ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sinasabi nila na basta't patayin ang isang tao. Tapos na ang Shenjie. Hindi ba't gusto ng Ginoo na mag-imbestiga kanina? Ngayon, natuklasan na ang East Factory. Bakit hindi ito imbestigahan? Kailangan ng buhay para saktan ang Shenjie. Napakasama, imbestigahan ang East Factory hanggang sa dulo. May numero at mga armas. May tatak ng audit. Ito ang karapat-dapat na ipamigay. Mainit-init pa. Parang hindi ka natatakot kailanman. May silbi ba ang matakot? Paano kung isang araw matakot ka? Siguro dahil may mga tao kang hindi pwedeng talunin sa likod mo. Sa tingin ko, dapat ayusin ang Great Wall para sa laban kontra komunismo. Una, panatilihin ang kapayapaan sa hangganan. Magpadala ng 10,000 sundalo at muling sumalakay sa Hilaga. Shen King, ano sa tingin mo?
Sa palagay ko, hindi na natin maaring gamitin ang lumang paraan sa pakikidigma sa kapatagan. Huwag gamitin ang lumang paraan. Maaari mo bang ipalipad ang malaking hukbo? Ang pinakamahirap sa kapatagan ay hindi ang kaaway. Ito ay ang hukbo ng mga supply ng pagkain na umaalis. Ang mga supply ay mula sa kabisera papunta sa harapan, halos wala nang natitira. Sa daan, kinakain ng tao ang mga kabayo. Kailangan din nating bantayan ang mga kaaway na umaatake. Tayo ay nakikipaglaban para sa digmaan. Sila ay nakikipaglaban para sa ating mga supply. Magpapatuloy ako sa pagsasanay ng isang pangkat ng mga nomadikong kabalyero. Ang mga sundalo ay susunod sa mga supply. Ang kabayo ay sumusunod sa agos ng tubig. Nagdadala ng mga baka at tupa bilang pagkain. Nagdadala ng mga dilatang hamon bilang suporta. Kayang humabol, umatras at umiwas. Kayang mabuhay sa kapatagan. Nakakatawa ang aking dakilang imperyo. Paano tayo matututo mula sa mga barbaro na mag-alaga ng hayop? Ang mga nakatataas ay nagmamalasakit sa kanilang dangal. Gusto pa rin kunin ang buhay ng mga tao sa hangganan. Sige, Shen yan. Bibigyan kita ng 3,000 kabayo, 5,000 baka at tupa. 3 buwan ng pagsasanay sa militar kung magtagumpay. Kung mabigo sa hilagang pagsalakay, susundin ang batas ng militar. Aking tinanggap ang utos. Shen yan, marunong ka magluto ng karne. Hindi ibig sabihin marunong ka sa mga kabalyero. Ang kanyang kamahalan, ang dato ng Jingbian, ay madalas may mga kakaibang estratehiya. Ngunit ito ay usapin ng pundasyon ng bansa. Kung makagawa tayo ng mga sundalo na parang walang direksyon, hindi ba ito magiging kapahamakan sa ating bayan at hari? Nais kong sumunod kay Shen King sa pagsasanay ng mga sundalo. Noong nakaraan, tinuruan mo ako na ang laro ng chess ay parang mundo. Ngayon gusto kong makita ng personal kung paano ka maglaro ng chess. Ginoong Shen. Hindi ito ang simpleng palabas ng baboy at pulang alak. Tama ang sabi ng eunuch. Ito ay isang transaksyon para sa pagkawasak ng isang bansa. Hahaha, tayo ay mga sundalo. Hindi mga pastol ng tupa. Nainom na ba ng baboy ang alperes ng Jingbian? Ngayon pati tao gusto nang mag-alaga ng hayop. Hahaha, may utos si Jingbian Bo. Walang sweldo ang buong hukbo sa loob ng 3 araw. Pinapayagan lang na sumunod sa mga baka at tupa. Saan ka makakakita ng ganitong pagsasanay sa hukbo? Kapatid, dati gusto kong maging magsasaka. Ngayon paano ako naging tagapangasiwa ng banyaga? Ay naku! Siyempre, ang pinakamalaking magsasaka sa buong mundo ay may kinalaman din sa karne. Hindi matukoy ang dahilan. Walang paraan si Shen Yan sa pagsasanay. Nakapinsala sa mga kabayo ng digmaan. Pakiusap kagalang-galang palitan ang punong general. Ay. Anak ni Ginoong Wei ang nag-utos sa akin. May lakas ng loob siyang saktan ang mga kabayo ng hukbo. Ano ang gagawin natin? Hindi ko alam kung paano palitan ang materyales. Hintayin natin ang panahon ng hilagang pagsalakay para isipin nilang mahina tayo. Para madala niya ang pangkat na ito ng mga sundalo sa kapatagan at mamatay. Naliligaw siya. Hahaha, baka hindi pa niya nakita ang kaaway. Maubos na ang kanyang gutom bago pa man siya makaharap. Kung magtagumpay si Shen Qingru, hindi na natatakot sa malalayong ekspedisyon ang Daliang. Ito ay simula pa lamang. Hahaha, nagdala ng mga hayop ang mga tao ng Liang para magbigay ng regalo. Hahaha. Ay. Haha. Patayin. Nadaya. Natakot na.
Hindi ako natatakot. Sa wakas ay nalaman ko na ang mga tagumpay sa digmaan ay hindi gantimpala ng ama, kundi ipinagpalit sa buhay. Malaking tagumpay ni Shen Yan sa unang laban. Isang laban, 3,000 kaaway ang napatay. Nakuha ang 5,000 kabayo. Hindi possible. Paano kaya mananalo ang 30,000 bagong sakailaban sa mga sundalo ng kapatagan? Ginoong Shen, sabi ng aking ama na ang hamon ang nagligtas sa aming pamilya. Ngayon ay panahon na para kami ang magpasalamat sa inyo. Kuya, mas mabagsik pa ito kaysa sa crossbow. Kaya nitong wasakin ang pader ng lungsod. Talagang mas malakas ito kaysa sa pana. Iswi, hindi palaging mapagkakatiwalaan ang mga gamit ng mga dayuhan. Sa digmaan, ang mga espada, sibat, pana, at kabayo pa rin ang pinaka-epektibo. Pagsubok. Kung ang bagay na ito ay makakasama ng mga kabalyero. Una, gamitin ang crossbow para sa matatag na hanay. Pagkatapos, gamitin ang mga baril upang sirain ang kanilang kanyon at atakehin ang kampo. Kung ang kaaway ay nagtipon, bombahin. Kung ang kaaway ay nagkalat, habulin. Haha! Mayroon talagang may lakas ng loob na pasabugin ang kampo ng mga armas. Hindi ko alam, Ginoo. Simula ngayon, babawasan ang kapangyarihan ng Dongchang sa pagsisiyasat saksuan mo. Noong bata pa ako, nais ko lamang ipagtanggol ang hangganan. Ngunit ngayon, habang tinitingnan kita, bigla akong nagtataka kung gaano kalayo ang maaaring abutin ng mga laro ng daliang. Kung nais lamang ng kagalang-galang na hari na ipagtanggol, hindi mawawala ang mga banta sa hangganan. Kung nais ng inyong majestad na makipaglaban, hindi ito dapat isang laban lamang. Nais mo ng kanlurang ekspedisyon. Nais ko namang umusad sa mga damuhan. May mga pastulan sa mga damuhan. May mga ruta ng kalakalan sa kanlurang rehiyon. Ang alak, mga armas, at mga perlas ay maaaring ipagpalit. Sa karagdagang kanluran ay ang bayan ng mga bit. May mga armas doon. Mga makina, digmaan, at pagkakataon. Mahal na ama, handa ang anak na sumama kay Shen King sa kanlurang ekspedisyon. Hahaha, ikaw ay prinsipe. Hindi ka na dapat basta-basta sumugal. Shen Yan, ikaw ay paulit-ulit na nakagawa ng mga kahanga-hangang tagumpay. At may tapat na damdamin kay Zhaoning. Ngayon, ipinagkakaloob ko ang kasal. Ipinakasal si Zhaoning sa iyo bilang asawa. Shen Yan, handa ka bang pumunta sa dulo ng mundo? Sasamahan kita. Hahaha, mahal na hari. Nagkasakit si General Wei. Hindi makakadalo. Kapatid, ito ba ay labanan o paglilipat bahay? Sa pagkakataong ito, pupunta tayo para buksan ang isang bagong mundo. Kuya Kuro, hindi sana tayo dapat lumayo ng ganito kalayo noon. Ang hukbong daliang ay libu-libong milya ang layo mula sa kabisera. Kung maubos ang pagkain, sino ang tutulong? Ilang tupa ang pinapatay araw-araw? Gaano karami ang kinokonsumo ng hamon? Magkano ang natitirang mga dilatang pagkain? Ilang kabayo ang kayang pakainin ng mga pastulan sa kahabaan ng daan? Lahat ay malinaw na naaalala. Itong tubig ay mailason. Walang tubig, walang damo, magugulo ang hukbo. Ano ang gagawin ni Shen Yan? Sinunog nila ang damo sa ibabaw, pero buhay pa ang mga ugat.
Ang labanan sa itim na ilog. Napatay ng hukbong daliang ang 20,000 kaaway. Pagbawi ng pastulan 3 bahagi. Babaeng hari, hindi ka naman dito para sakupin ang pastulan. Nandito ako para magtakda ng mga alituntunin. Anong mga alituntunin? Ang mga sumusunod ay makikipagkalakalan. Ang mga mang-aagaw ay lilipulin. Ginoong Shen mula sa silangan. Ang ibinigay mong ham ay nagligtas sa aking pamilya. Nailigtas din ang mga sundalo sa harapan. Ang matandang ito ay talagang may alam sa buhay. Hindi lang kami mga negosyante. Kami ang mga malalaking negosyante sa likod ng digmaan ng Pransya. Matapang ang aming mga kabalyero. Pero kulang ang pagkain ng hukbo. Mabigat ang mga kanyon. Magulo ang logistics. Ginoong Shen, kung nais ninyo kaming tulungan, handa akong magbigay ng mga armas, mga manggagawa sa alak at karapatan sa kalakalan sa daungan bilang kabayaran. Karapatan sa kalakalan sa daungan. Mas malaki ito kaysa sa isang restoran. Ang mga kabalyero ay sumugod sa tarangkahan ng lungsod. Pinaputok ang kanyon sa lungsod. 3 araw bago masira, pagkain ay sapat lang para sa 10 araw. Huwag na lang mag-atake sa lungsod. Putulin ang tubig, Defi. Mga duwag lang ang nagpaputol ng tubig. Pinto ng kaharian magpakailanman. Namatay ang mandirigma. Sino ang makikinabang sa lungsod kung ang duwag ang nanalo? Hahaha, tama si Ginoong Shen. Ah, ah. Ang direktang salpukan ay magdudulot lamang ng kamatayan. Paano mo naman mapipigilan ang mabigat na kabayo? Hahaha ay ay. Ginoong Shen, ito ay hindi digmaan. Ito ay aritmetika. Ang digmaan ay talagang aritmetika. Ang kaharian ay handang ipagkaloob kay Ginoong Shen ang lupain, daungan at titulong pang nobility. Hiling ko lang na manatili ka ng matagal sa Europa. At tulungan kaming mag-organisa muli. Shen yan, hindi mo kailangang huminto para sa akin. Nang ikasal ako sa'yo, alam ko na hindi ka lang para sa isang lungsod. Ngunit ikaw at ang mga bata ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng matalo. Kaya manalo ka. Hahaha, kuya. Hindi ito pabahay ng gobyerno. Parang inilipat nila ang malaking haligi sa Europa. Kunin ang pera. Ako si Da Vinci. Gusto kong makita ang may-ari dito. Dito talaga nagtatagpo ang mga panahon. Dumating na siya, paano niya sisindihan? Paano ito selyuhan? Paano mapapalipad ang bakal na bala? Mas kahanga-hanga ang estrukturang ito. Sunod-sunod na pagpapaputok. Otomatikong pag-reset ng makina. Nagawa ng mga taga-silangan na gawing makina ang pana. Medyo baliw ba itong dayuhan? Baliw na maganda.
Parehong gulong ng kanyon na may bakal na sinturon. Pwedeng tanggalin at palitan ang mga piyesa. Pabayaan ang baril na umangat ng kusa. Hindi na kailangang itulak ng 10-10 tao. Naiintindihan din ng mga pintor ang kanyon. Hindi pa ito sapat, Ginoong Shen. Kung mapapaputok ang bala, mas magiging doble ang lakas nito. Ninakaw ang gamit ng kuya ko. Hindi sinabi ng mga ninuno mo sa'yo. Mas mahirap pumasok sa bodega ng pamilya Shen kaysa sa palasyo, hehehe. Sa wakas, seryoso na ang mga kaaway sa Europa. Maaaring muling itayo ang bahay ni Ginoong Shen. Hindi ka pwedeng maaksidente. Nagawa na ba ang tulay na sasakyan? Nagawa na, kadalasang hinahati ito sa ilang bahagi para sa paglalakbay ng hukbo. Kung may ilog, pwedeng pagdugtungin ang tulay. Kapag may balon, pwedeng gawing daan. Kapag may pag-atake sa lungsod, pwedeng gawing base ng hagdang bato. Kayo talaga, kahit kahoy hindi ninyo pinapalampas. Ha 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 ha. Ay. Ha ha ha. Ay. Natakot na. Kaya kayang magtayo ng tulay ang makina. Kaya rin itong pumatay. Kaya ang mga may hawak ng makina. Kailangan nilang alam kung ano ang kanilang dapat ingatan. Ano ang iyong iingatan? Pamilya at bansa. At ang mga taong nais pang mabuhay kasama ko. Ipinagkaloob kay Ginoong Shen ang titulong prinsipe ng silangan. Hangganan ng Europa. Nakatakdang itayo ang mga sundalo. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Liangxicheng. Ang daliang sa kanluran ng lungsod. Totoo bang nakarating tayo mula sa pagprito ng buhangin hanggang sa Europa? Umuwi. Sino ito? Bumalik ang lumang sakit ng ama. Hindi pa bumabalik sa palasyo. May panahon ding aangat. Kapatid, malayo ka sa 1,000 milya. Walang agarang kilos. Kung may pagbabago sa kabisera, ako ang sasagot. Gusto mong umuwi? Umuwing ngayon. Katatag na ang sitwasyon dito sa Europa. Hindi rin naman sigurado na magulo sa kabila ng daliang. Kung ako'y gagalaw, baka mas lalo pang makahanap ng dahilan si Wei Huyen. Mas mahalaga pa rito. Malapit ng mga Naxis Haoning. Kapatid, mayroon ka ng anak. Magbigay ka ng pangalan. Shen Chengyuan. May hangaring magdala ng malaking responsibilidad. Handang maglakbay ng 1,000 milya. Ito ang unang negosyo ng batang Panginoon. Sulatin ng prinsipe. Maraming beses na itong nakita ni Shen Yan. Pero ang sulat na ito ay parang kulang sa lakas. Ang galing talaga ng prinsipe, kuya. Pagkatapos ng pagkakaakyat sa trono, tinawag ka na para sa karagdagang parangal. Hindi ako tinatawag ng prinsipe na ganyan. Masyadong magalang ang liham na ito. Masyadong maingat. Parang isinulat ito ng isang matandang tuso sa palasyo. Ipadala ang mensahero mula sa silangan.
Maaaring personal na dumalo ang prinsipe sa pulong. Hindi alam ng alipin. Hindi ko alam na nagdala ka ng utos. Hindi mo alam, ako. Narinig ko lang na ngayon sa palasyo, maraming utos. Nakadalasang ipinapasa ng mga tagapangalaga. Si Shen Yan ay nagtataguyod ng kapangyarihan sa nakatatandang kapatid ng emperador. Hindi siya nag-iisip na bigyan ako ng titulo. Gusto niyang lokohin ka na bumalik at patayin ako. Nasa kanlurang dako ang tao. Hindi niya ako maapektuhan. Kung magdadala ako ng hukbo pabalik sa China, iyon ay isang rebelyon. Kung lokohin niya ako na umuwi ng magaan, maaari niya akong patayin sa daan. O sa kabisera ay maghintay. Kaya huwag nang bumalik sa layang. May mga sundalo, kanyon at supply sa kanlurang lungsod. Malaki na ang ating pamilya ngayon. Walang dahilan para bumalik at mamatay. Kung hindi ako babalik, mapupunta kay Wei Huyen ang daliang. Pero mamamatay ka kung babalik ka. Hindi ako babalik. Mamamatay ang prinsipe. Kuya, sasama ako sa'yo pabalik. Hayaan ang mga barkong pangkalakalan na magpanggap na nagdadala ng mga handog pabalik mula sa silangan sa dagat. Magpalabas ng balita. Sabihin na dadalhin ko si Ginoong Zhaoning at maraming kayamanan pabalik sa palasyo. Sa huli, magaan ang aking paglalakbay patungong silangan. Ito ang unang batch ng salamin na iyong ginawa noon. Itinago ko ito. Hinihintay ang aking pagbabalik. Hinihintay ang aking pagbabalik upang gumawa ng mas malalaking bagay. Hihintayin kita na ikwento ang mga mekanikal na lihim ng silangang palasyo. Aha! Mukhang hindi makakain ang matandang eunuch na to dahil sa galit. Kumakain ba siya? Hindi mahalaga ang pagkain. Ang mahalaga, mabubuhay pa ba ang prinsipe hanggang sa makarating ako? Palitan ang token ng sundalo. Kapag naipasa ang token ng sundalo, parang karne na sa talaksan na tayo. Kaya hindi makakalabas sa pangunahing pintuan. Ang prinsipe ay nasa harap ng korte. Ngunit hindi talaga makakalabas ng palasyo. Si Xiao Jinghang ay nakadetain. Si General Lu ay inilipat. Ang Lingsueyan na pabrika ay siniyasat. Ang mga ari-arian ni Shen ay sa pilitang kinukuha para sa huang-suang. Kinuha na nila ang Shenjie. Bakit pa iiwan ang asong ito? Putulin na, wag nang iwan. Bakit pa iiwan ang asong ito? Pabayarin siyang maghatid ng liham. Ha 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 ha. Totoo ngang nangahas siyang bumalik. Tatay, gusto mo bang kumilos sa labas ng lungsod? Huwag siyang papasukin sa lungsod. Gusto kong ipakita sa buong mundo kung paano lumuhod ang prinsipe ng Zengxi sa harap namin. Naglibot ako. At bumalik na naman sa lugar ng pag-aalaga ng buhangin. Dito nagsimula ang lahat noon. At dito rin ako babangon muli. Ibalik ang asin at ibalik ang Shenji. Hindi na magdudulot ng gulo ang Shenji. Nagtipon ang mga tao. Sinasabi nilang gusto nilang mabawi ang mga taniman ng asin at mga karinderya. Gusto nilang pumasok upang supilin. Patayin si Wei Huyen. Piliting kunin ang bayad sa militar para sa asin. Nagbebenta ng ilegal na asin. Nandito ang mga talaan. Matagal na kitang hindi nakita, Hari. Saan na si Shen Yan? Aking nakatatanda. Nandito na po ako, huli man. Hindi huli. Buhay pa ako.
Ang prinsipe ay nahawakan ng mga taksil. Ayon sa huling utos ng yumaong emperador, inaatake ng mga gwardya ang mga rebelde. Kuya, lumabas tayo at makipaglaban. Shen yan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatago sa likod mo. CJ. Ipapakita natin kay Wei Huai kung paano talaga inaakyat ang trono ng bagong emperador. Nakipagsabuatan si Shen Yan sa dayuhan at kinidnap ang bagong emperador. Balak na magrebelde. Lahat ng sundalo sumunod sa utos at salakayin ang silangang palasyo. Patayin ang mga traidor. Sino mang tumanggi sa utos, dapat putulin ang ulo. Wei Huaien, kailan ako na-hold up? Mahal na emperador, kayo ay pinahirapan sa pagsusuri. Ang matandang lingkod ay nagliligtas sa inyo. Kung ililigtas ako, bakit ninyo ako ikinulong sa silangang palasyo? Pagsisinungaling sa aking utos. Siya sa atin ang mga pag-audit. Ipinagkait ang kalayaan sa mga kamag-anak. Inilipat ang general. Hindi mamamatay si Ginoong Gu. Ang mga naglagay ng armas ngayon, hindi ko na kayo paparusahan. Magpatuloy kasama si Wei Huaien. Ang mga rebelde ay parurusahan kasama ang kanilang buong angkan. Ginoong Wei, sa mga nakaraang taon, ikaw ay nagmanipula sa emperador. Ngayon ay panahon na para magbayad ka. Shen Yan, hindi mo ito matatalo. Ikaw ay nasa malayo sa Europa. Puno ng mga matatandang ministro. Ikaw ay nagtaguyod ng prinsipe sa trono. Hindi ka nila pakikinggan. Hindi ko inaasahan na papayagan nila ako. Kung ang hari ay patuloy na susunod sa lumang batas ng daliang. Ngayong araw ay papatayin ang isang Wei Huai. Bukas ay may susunod pang isa. Kaya hinihintay ko ang iyong pagbabalik upang iulat ang Europa. 800 li mula sa kanluran ng lungsod ng Liang. Mabilis na sulat, asawa. Mga natitirang puwersa sa damuhan ng Italia sa labas ng kanlurang lungsod ng Liang. Kasama ang hukbo ng dagat ng Haitao. Alam nilang ikaw ay papasok sa pagkakataon. Ang lungsod ay ligtas. Ako rin ay ligtas. Ngunit kung hindi ka babalik sa Marso, delikado ang Liangxi. Hindi pa natatapos ang Beijing. Nagsimula na namang sumiklab ang Europa. Kailangan ka ni Kuya Daliang. Maaari bang umalis si Gusan Siyang? Basta huwag mo akong paupuin ng baboy. Saan man ayos lang. CJ. Shen Yan. Ipinapasa ko sa iyo ang titulong prinsipe ng kanluran. Upang pamunuan ang mga hukbo sa silangan at kanluran. Una sa Beijing. Pagkatapos ay iligtas si Liang Xichen at kunin ang utos. Mabuhay ang emperador, mabuhay, mabuhay ng walang hanggan.